Sebastian Fundora at Team Zoo parehong suspendido. Luis Neri mas lalong pinagbantaan sa paparating na Undisputed Super Bantamweight World Championship kung riyan kay Naoya Inoue. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Maraming mga Pinoy ang umaray sa laban nila ni Team at ni Sebastian noong March 31 Pinas time at ang laban ay ginanap sa bansang Amerika dahil sino nga bang nag-aakala na sa early rounds pa lang ay naliligo na ng dugo itong si Zoo at hindi naglaon ay naghilamos naman ng dugo itong si Fundora. Umatikabong bakbakan na tiraba, umuulan ng dugo dahil sa mapatak ng mga dugo na tumatalsik sa bawat patama ng bawat isa na pumapatak sa ibabaw ng lona. Mas panalo naman ng mga boxing fans na nanonood sa laban dahil sa walang atrasan na laban at walang sukuan at walang tigil man ang daloy ng dugo sa dalawang mga mandirigma. Pero nagawa nilang umabot sa dulong laban para New York's world famous na Madison Square Garden kaya ang potensyal na napiling venue para sa paparating na rematch ng dalawa. Pero sa katanungan kung kailan ay medyo matatagalan pa, pero hindi yung matagal na matagal talaga dahil ang Nevada State Athletic Commission o NSAC ay sinuspende si Zoo at bawal lumabang muli hanggang May 15 habang itong si Fundora naman ay provisionally banned hanggang September 17. Ang natamong pinsalan ni Zoo mga kwento ay dahil ito sa accidental elbow na tumama sa ulo ni Zoo at ang isinigawa pa ng doktor ng stitches ay umabot pa ito ng 10 stitches. Medyo mahaba naman ang buwan ay binigay kay Fundora dahil sa pinsalang natamo niya na broken nose sa nangyari sa unang round pa lang. Pero kung sakaling maging clear na itong si Fundora mula sa isang espesyalista ay hanggang May 15 lang din itong si Fundora na suspended. Ang plano naman ng Team Zoo kung kailan siya babalik sa ibabaw ng lona ay bago magtapos ang taong 2024. At ayon naman sa kampo ni Zoo, hindi sila sasabak sa sparring kung sakaling wala pang laban na may ikasa para mabigyan ng sapat na panahon para makarecover itong si Zoo. Naman itong si Fundora naman kakwento ay binigyan kagad ng mandatory fight ng World Boxing Organization o WBO para harapin ang mandatory super challenger na si Terence Crawford, ang pound-for-pound king, at ang negosasyon ay magsisimula ngayong April 25 habang ang World Boxing Council naman ay gusto nila na may kasayang Errol Spence Jr. kontra yan kay Fundora dahil para sa kanila ay mas malaki ang kikitain nito. Pero hindi natin kakalimutan kakwento na nag-offer na ng rematch ng kampo ni Fundora sa kampo ni Zoo. Kaya ayon sa kampo ni Zoo, kung sakaling may kasaya nila ang rematch, pwedeng pumili si Fundora kung saan gaganapin ang laban, sa Amerika ba o sa baluarte ni Zoo sa Australia. Pero ayon naman sa pan ni Zoo, kahit saan ang pipili ni Fundora ay pagbibigyan nila ito dahil siya na ngayon ang may hawak ng alas kaya siya na ang masusunod. Marami din naman mga boxing fans ang pumalag sa bloody match ang natungayan nila at hindi nila napigilang inihambing ang nasaksiyang laban sa Amerika at sa Japan. Ang bakbakang Zoo at Fundora kontra yan kay Yuki Noriuguni at John Riel Casimero. Ayon sa nasabing report, itong si Zoo ay nagkaroon ng sugat sa ulo sa round 2 pa lamang at walang tigil ang daloy ng dugo nito hanggang nagtapos ang laban at itong si Fundora ay nabali na ang kanyang ilong sa round 1 pa lang. Pero hindi ipinahinto ito ng doktor ng referee at kampo ni Zoo na mas dapat na hinto ito para mapapanatili ni Zoo ang kanyang titulo. Pero ganun pa man, isang matapang at hindi basta-basta nagigiba na pusong mandirigma ang pinakita ni Zoo sa laban at pati na rin itong si Fundora. Kaya ayon sa mga Pinoy boxing fans, talagang kakaiba ang bansang Japan sa Amerika dahil itong si Uguni nagkaroon ng accidental headbutt kontra yan kay Casimero ay pinahinto na kagad ang laban at mismong si Uguni na ang umayaw kahit malit lang ang sugat nito sa noo. At ayon pa sa iba, kung sa tingin ni Uguni ay hinihingal na itong si Casimero at ilang rounds lang ay lulupay-pay nito, mas lalong hindi susuko si Uguni dahil ilang minuto lang ay kaya niya patumbayin si Casimero. Kung talagang hinihingal, wala nang lakas itong si Casimero. Pero ang nangyari aba, umayaw si Uguni at inamin din naman niya na sa totoo lang, siya ay malapit ng lalagapak sa ibabaw ng lona. Pangakakwento, sa ngayon naman ay pinapatibay na ni Neri ang kanyang panga dahil ayaw na ayaw niyang humiga sa lona sa paparating na laban niya kontra kay Naoya. Pero ganun pa man, may banta ang ibinigay sa kanya na dapat pagtibayin ang kanyang panga dahil lalagapak dyan ang counter ni Naoya. Pero ganun pa man, patuloy pa rin si Neri sa pag-insayo at sinabing hindi man ako-welcome sa Japan at hindi siya nagugustuhan. Pero hindi siya takot na harapin si Inoue. Sa harap mismo yan ng kanyang mga kababayan.
Yun. Yun. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung babigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bakit yung lalapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kwentong Rubik Santiago, kwentong Marvin Curiba TV, kwentong Aldrin Matalo, at kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.